Kunin niyo po ang inyo pong map at buksan sa map 121. Map 121. Now, pinag-aaralan po natin every Sunday morning sa ating pong Sunday school ang buhay po ni Pablo. Now, ang goal po natin sa pag-aaral po natin ng buhay ni Pablo ay upang tayo, kapag binabasa natin ang bagong tipan, especially yung mga sulat ni Pablo, yung Book of Acts, ay alam natin yung context, bakit nabanggit iyon. Dahil, tandaan niyo po, ang paghawak po ng salita ng Panginoon, hindi lamang ito ano yung nakaka-inspire sa Kristiyano, ano yung meaning nito para sa akin. Hindi po ganun ang tamang paghawak ng salita ng Panginoon. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa isip ng writer, bakit nito sinulat, at ano ang nag-trigger sa kanya sa pagsusulat nito. And in order to achieve that, one of the important thing, one person na kailangan nating makilala ay si Apostle Paul. And we are studying his life, and we are on the part of his life, yung kanyang ikatlong paglalakbay, third missionary journey, na nagsimula to in Acts 18. And dito, dun sa map 121, ito yung third missionary journey, nagmula siya sa Antioch. Now, question, bakit siya nagmula sa Antioch dito sa map? Bakit sa Antioch siya nanggaling? Any idea? Bakit kaya sa Antioch siya galing? Bakit hindi siya galing sa Jerusalem? Bakit hindi siya galing sa Ephesus or any other place? Anong idea natin? Bakit doon sa map nanggaling si Pablo sa Antioch? Yes, at least Sir Lord. Ito po yung church na kung saan siya member. Amen. So, yun po. Tandaan natin, even si Apostle Paul ay umiikot ng iba-ibang bansa o bayan, associated pa rin siya sa kanyang sending church, sa kanyang local church. At doon natin makikita ang importance ng local church. And outside the local church, now, isang mali na pamamaraan ng mga missions sa ating panahon, tinatanggal nila ang association nila sa local church nila. May mga mission work na makikita tayo. May mga mission work na makikita tayo na hindi na associated sa simbahan. Pero dito, nakikita natin sa buhay ni Pablo na binibigyan niya ng halaga ang local church, especially kung saan siya galing or saan siya member. At dito, nagmula siya sa Antioch at nagpunta siya sa Cilicia, and according sa Acts 18, pinuntahan niya yung region of Galatia and Phrygia. And alam natin na not only na in-strengthen ni Pablo yung mga existing simbahan doon, isa ding purpose kung bakit nagpunta doon si Pablo according sa 1 Corinthians 16 ay upang banggitin yung offering na gagawin nila para sa Jerusalem Church. Now, question, review. Bakit kinakailangan nila, according sa 1 Corinthians 16:1, sinulatan niya ang Corinthian Church, sinasabi niya na ang mga taga-Galatia ay nagbigay ng offering din para sa mga saints sa Jerusalem. Ang question, ano ang kalalagayan ng Jerusalem Church? Bakit kinakailangan nila na magkaroon ng gathering or offering para sa simbahang ito or sa mga mananampalatayang ito? Ano yung problema na nangyari sa Jerusalem Church? Any idea? Yes, Sister Lord. Tagtuyot or famine or taggutom na naranasan sa Jerusalem. Thank you, Ate Lot. So dito, hindi lamang purpose ni Pablo sa third missionary journey ay magpalakas ng mga existing simbahan, mag-evangelize. One of the purposes din ni Pablo sa third missionary journey ay to gather yung mga offering ng mga simbahan para sa kanilang mga sa mga saints sa Jerusalem. At yun nga, nagpunta siya ng Galatia, Phrygia, and he went to Ephesus. At alam natin, according sa Acts 19, around 3 years nag-stay si Pablo sa Ephesus. And around this time, most of the churches in Asia were established, like yung church sa Colossae, probably during the time of Paul there, yung church sa Sardis, church sa Hierapolis, church sa Laodicea, church sa Thyatira, Pergamos, yung mga 7 churches na nabanggit sa Revelations 2 and 3,
Yung mga churches na yon, most probably, na-establish sila during the 3-year stay ni Paul sa Ephesus. Dahil according sa Acts 19, yung salita ng Panginoon ay lumago in the whole Asia dahil sa ministry ni Pablo. Primarily sa ministry ni Pablo. And pagkatapos ni Paul mag-spend ng 3 years sa Asia, nagpunta siya ng Macedonia, nagpunta siya ng Achaia. Sa Macedonia, by the way, binisita niya yung mga simbahan sa Philippi, simbahan sa Thessalonica, simbahan sa Berea, which we know, and probably there are more churches that we don't know in Macedonia. But he also came to Corinth. Sa Corinth, nag-stay siya ng matagal na panahon. Hindi naman ganun katagal, ilang buwan panahon. At doon, pagkatapos niya mag-stay sa Corinth, bumalik siya sa Macedonia. At doon tayo natapos. Yung kanyang pagbalik sa Macedonia. At in Acts 20, where we stop, in Acts 20, titingnan natin yung travel ni Pablo from Macedonia back to Jerusalem. In Acts 20 verse 4 and 5, sino po ang gustong magbumasa? Acts 20 verse 4 and 5. Yes, Cham, Sister Cham. Acts 20 verse 4 and 5. And there accompanied him to Asia, Sopater of Berea, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe and Timothy of Asia and Zacchaeus and Trophimus, and these going before tarried for us Troas. So thank you, Cham. So dito, si Paul was accompanied by Sopater of Berea, Aristarchus, Secundus of Thessalonians, Gaius of Derbe, Timothy, Tychicus, Trophimus, and Luke. Now yung si Luke, kaya natin nalaman na si Luke ay nakasama din dito because of the pronoun us in verse 5. Napansin nyo? There is going before tarried for us. So we know na si Luke ay kasama na dito. And we know, in which place did Luke stayed? And alam natin, in the second missionary journey, he stayed in Philippi. At dito si Luke sumama dito. Now, the primary purpose kung bakit sumama itong mga taong ito kay Paul sa pagbabiyahe niya, actually, itong mga men na nabanggit dito, kasama nito ni Paul sa pagbabiyahe hanggang papuntang sa Caesarea Maritima. Now, one of the purposes kung bakit kasama ni Paul ang mga taong ito, dahil ito'y katulong ni Paul, helper ni Paul sa pagdala ng offering. Remember, may dala-dala si Paul ng mga offering from different churches. At itong mga taong ito, ang helper ni Paul, in order na dalhin yung kanilang offering para sa saints or the brethren in Judea na naapektuhan ng famine. At dito, sabi dito ng account ni Luke, itong men na ito, they went ahead and waited for Paul at Troas. Doon po sa map ninyo. So, yung Troas ay tawid dagat. Nasa Macedonia sila before. And ngayon, yung mga men na to ay nagbiyahe papuntang Troas. Yung Troas in the upper left of Asia, yung sa coast city, mapapansin nyo po yung Troas. Yun po yung Troas dito, kung saan itong mga men na ito ay naghintay. Now, what happened next? In verse 6, sino po ang gusto magbasa? Who would like to read? Yes, Trisha. Acts chapter 20, verse 6, And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. So, thank you. So, dito, si Paul and Luke, remember, in verse 4 and 5, nauna yung mga men na to sa Troas. And then Paul, including Luke, ay nagbiyahe from Macedonia or Philippi after the days of the unleavened bread, and they came unto them. Yung them na tinutukoy in verse 6 refers to the men that are mentioned in verse number 4. Paul and Luke came to Troas, and they abode there 7 days. Now ngayon, titingnan natin anong mga nangyari dito sa Troas. And tandaan nyo,
itong Troas, ito ay meron ding simbahan, may local church din dito. Doon sa previous route nila ni Paul papuntang Macedonia, yung si Paul ay nanggaling ng Asia, nag-stay si Pablo sa Troas din bago siya pumunta ng Macedonia. At yung kanyang way back, pabalik, dumaan din siya at nag-stay din siya sa Troas. At dito sa church sa Troas, merong isang simbahan dito na nabanggit sa Book of Acts. Now, titingnan natin what happened during the stay of Paul in Troas. Now, verse 7 to 9. Yes, Ate Bambi. Acts 20, verse 7 to 9. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together. And there sat in the window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sank down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead. So dito, nung si Paul ay nag-stay dito sa Troas, we know na upon the first day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. At dito natin kinuha yung ating custom kung bakit Sunday tayo na church. Because we follow yung biblical pattern ng mga unang simbahan na represent ng resurrection ng ating Panginoon Kristo, na ang Panginoon nag-resurrect on the first day of the week. At dito makikita din natin na yung Church of Troas, they gather upon the first day of the week. So what happened is, yung mga disciples, yung mga church member, the word disciples there indicates that there is assembly. There's a local church in Troas. When they came together to break bread, Paul preached unto them. So dito nagkaroon sila ng guest speaker, which is their missionary, si Paul. Dito, in verse 7, Paul continued his preaching until midnight. So they spent the whole day. They spent the entire Sunday sa simbahan. So yung church at Troas, it is an example na ang church pag Sunday, hindi lamang ito morning. Hindi lamang ito afternoon. So we see the pattern ng local church at Troas na ang Sunday, ang Lord's Day, ito ay para sa Panginoon. At dyan nagkakamali ang maraming Kristiyano. May mga Kristiyano na Sunday morning lang, na parang Sunday afternoon lang. Pero they don't know na ang araw ng Panginoon ay sa Panginoon. At saan natin nakita yun? Sa church at Troas. Sa church at Troas, they met on the first day of the week, Sunday, and they met for the entire day. Entire day. So, yan ang makikita natin dito. And after that, very, very interesting event that happened here. May isang batang lalaki na nagpapangalan Eutychus ang nakaupo sa window at siya ay ay nahulog or nagpatak. I don't know. He fall down into a deep sleep as Paul continued preaching, and he fell from the third loft, taken up dead. So nahulog siya sa third floor, he fall down from the third floor at siya ay namatay. Ngayon, titingnan natin ano ang nangyari pagkatapos nun. Verse 10 to 12. Sino po ang gustong bumasa? Yes, Mikey. Verse 10 to 12. And Paul went down and fell on him, and pressing him, said, Trouble not yourselves, for his life is in him. When he therefore was come up again, he had broken bread and eaten and talked a long while, even till break of day. So he departed. And they brought the young man alive, and were not a little comforted. So thank you, Mikey. So dito, Paul went down at niyakap niya si Eutychus at dito, diniklara niya na si Eutychus ay buhay. At dito, na-comfort yung mga tao. So this is one of the apostolic miracle na ginawa ni Pablo nung siya nag-stay dito sa Troas. So imagine niyo, whole day ang preaching, not only probably start ng morning and then it continue until midnight. So they are all itong church at Troas, they are dedicated sa studying of the Word of God. And dito,
pagkatapos ni Paul sa Troas, in verse 13, mapapansin natin, nagbiyahe na sila papuntang Miletus. Now, dun po sa map ninyo, yung Miletus po, kung dediretsuhin niyo po yung mapa ninyo, makikita niyo po yung Miletus. Now, tingnan natin yung kanilang pagta-travel from verse 13 to 16. Sino po ang gustong bumasa? Verse 13 to 16. Yes, Sister Bambi. Acts 20, verse 13 to 16. And we went before the ship and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so he had appointed minding himself to go afoot. And when he met with us at Assos, we took him in and came to Mytilene. And we sailed thence and came the next day over against Chios. And the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium. And the next day we came to Miletus, for Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia. For he hasted, if it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. So thank you, Sister Bambi. Dito, nagpatuloy sila after ng event sa Troas, after ng preaching niya. On the next day, Paul continued traveling. Yung mga kasamahan ni Paul na nabanggit in verse 4, and including Luke, ay nagbiyahe sila paggamit ang barko. Pero dito si Pablo naglakad from Miletus to Assos. So mapapansin ninyo, ano siya, in the same island. Pero yung mga kasamahan ni Paul, nagbiyahe ng bangka or barko, pero si Pablo naglakad siya papuntang Assos. And doon nagtagpo sila sa Assos, and they traveled to Mytilene, and in Chios, at nakatating sila ng Samos, and finally, they arrived at Miletus. So, alam natin dito, sabi ni Pablo, kailangan niyang umabot sa Day of Pentecost sa Jerusalem, kaya hindi na siya nag-stay ng matagal sa Asia. So what Paul did is, instead na siya ang pumunta sa Ephesus, kung siya nag-stay ng matagal na panahon sa third missionary journey niya, what he did is, tinawag niya yung mga mananampalataya, yung mga elders ng church at Ephesus. The word elders, ito yung nagpapatungkol sa mga leader ng church at Ephesus. Tandaan niyo po, there can be multiplicity or plurality of pastors sa church, katulad ng church at Ephesus. Mapapansin natin, they have elders, plural po. They have elders. Pero tandaan ninyo, in Revelations 2 and 3, in Revelations 2, ilan ang star na makikita natin na in-address ng Panginoon through John the Beloved? Ilan yung pastor ng church at Ephesus? Ilan? Isa lamang. So dito sa Acts 20, in Acts 20, mapapansin ninyo na there are multiple elders in church at Ephesus, pero yung sa Acts, sa Revelations 20, mapapansin nyo na isa lamang. Paano nangyari yun? So ibig sabihin po nito, sa isang simbahan, especially kung ang simbahan ay malaki at kailangan ng maraming pastor to handle the works, pwede pong magkaroon ng multiple pastor. Wala pong masama, wala pong mali doon. That's a biblical pattern. Katulad ng sa Philippi, there are multiple pastors in Philippi. If I'm not mistaken, let me check that. In Philippians 1, in Philippians 1, that's right. There are multiple bishops and deacons. They are plural. Hindi po masama yun. Ng singsang simbahan, even ang church at Antioch. There are many pastors in Antioch. Pero tandaan niyo na kahit multiple ang pastor ng church, meron pa rin isang tao, which is singular, isang pastor, na tumatayong leader, under shepherd ng isang simbahan. Anong example natin yan? In Church of Ephesus, Revelations 2, tingnan niyo po in Revelations 2. Now, dito, there are many elders in the Church of Ephesus.
Pero kung titingnan natin sa Revelations 2, meron lamang pong isang contact person ang Panginoon sa church at Ephesus. In verse number 1, Revelations 2:1, unto the angel, that singular, of the church of Ephesus, right? This thing saith he that holdeth the seven star in the right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlestick. I know thy, that singular. Kausap dito ng Panginoon yung angel ng church at Ephesus. The word angel there is messenger. Referring ito sa messenger which refer to the pastor of the church at Ephesus. If we go back in Revelations 1, malalaman natin that is the pastor or the star ng church at Ephesus. And pansinin ninyo, in verse 2, sabi ng Panginoon, I know thy, that's singular. So ito yung mga proof na nagpapakita na kahit merong maraming pastor sa church, which is hindi masama, kinakailangan pa rin merong isang contact person, isang authority, isang under-shepherd na tatayong pinaka-leader or under-shepherd ng isang simbahan. Example natin yan, yung church at Ephesus. So dito, going back in Acts 20, nang hindi na makapag-stay ng matagal si Paul sa Asia because he want to go to Jerusalem to arrive bago mag-day of Pentecost, to reach Jerusalem in the day of Pentecost, tinawag na lamang nila yung mga elders ng Ephesus and they went to Miletus. And dito, from Acts 20 verse 17 hanggang 17 to 35, ito yung farewell preaching or encouragement or exhortation ni Paul sa mga elders ng Ephesus. Now, ito pong Acts 20 is very memorable. Dahil ito pong Acts 20, habang nagtagpo yung teacher nila na si Paul, dahil si Paul ang pangunahing nagturo, nag-disciple sa church at Ephesus. Remember, nung si Paul sa Acts 19, dumating sa Ephesus, ang nadatnan niya yung mga disciple ni John the Baptist na nabaptize sila pero hindi sila saved. At si Paul ang nag-assure ng kanilang salvation, binaptize ni Paul, at yun ang naging pioneering member ng church at Ephesus. At this point in Acts 20, around 3-year-old church, or more than around 3 to 4 years old ang church dito. At marami na silang pastor. So, yung karamihan ng pastor, it indicates yung laki ng church at Ephesus. At dito, at this point in Acts 20, hindi na nila sure na makikita pa nila si Pablo. Dahil alam nila na yung danger ng pagbalik ni Pablo sa Jerusalem. Alam ng mga church at mga members ng Ephesians Church na Paul, it's very dangerous for you to go to Jerusalem because there are many Jews there who wants to kill you, who wants to imprison you, who wants to persecute you. It's very dangerous. At dito, itong Acts 20, very memorable to sa kanila kasi imagine niyo yung nagturo sa inyo, ginamit ng Panginoon in order for you to grow in your faith, sa yung Christian life. It is the last time that you're going to see Him. So, it's very sad moment yung pagkakataong ito. Pero dito, in Acts 20, ginamit ni Paul itong pagkakataon to remind the elders ano yung kailangan nilang gawin sa kanilang flock, sa mga tao na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At today and next week, titingnan natin yung content ng preaching dito ni Pablo dito sa mga elders. So itong Acts 20, si Pablo ang nagsasalita nito at ang kausap niya dito yung mga elders ng church at Ephesus, the pastors ng church at Ephesus. At dito si Luke, observant siya, nire-record niya yung mga preaching ni Pablo. So that's how Acts 20 works. Now, tingnan natin yung unang bahagi ng Acts 20, verse 17 hanggang 21. Sino po ang gustong magbasa? Yes, Mikey. 17:21. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were came, I come to him and said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord
So thank you, Mikey. So dito, verse 17 says, tinawag ni Pablo yung mga elders at dumating sila sa Miletus. Now, yung Miletus po, it's around 58 kilometers south of Ephesus. So, imagine niyo from Taguig siguro hanggang Laguna yung Miletus. Probably San Pedro, Laguna. Ganun po kalayo ang Miletus. So, bumiyahe gamit ang probably naglakad sila at nakarating sila ng Miletus. At dito, yung sabi dito ni Paul, start ng kanyang exhortation sa mga elders nito, ni-remind ni Pablo yung conduct ni Pablo among them from the first day he arrived in Asia. Verse 18, and when they were come, sabi kagad ni Pablo, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. So dito, yung tono dito ni Pablo, ang tone dito ni Pablo, kausap niya yung mga elders, gusto niyang makita na, elders, nalaman niyo kung paano ko namuhay, paano ko nag-behave sa inyo on the first day. Na ang tone dito ni Pablo, gusto ni Pablo na gayahin ng mga elders nito kung paano si Pablo naglingkod sa Panginoon in Ephesus. So Paul was enforcing his example to them na elders, alam nyo kung paano ako namuhay, paano yung kanda ko sa inyo, and I want you to follow me on how I behave or how I minister to the Lord in your city. And in verse 19, dito pinakita ni Pablo paano siya naglingkod. So ang tone dito ni Pablo sa mga elders, pangunahing tono niya dito is, alam niyo naman kung paano ako naglingkod. And I want you na gayahin ninyo kung paano ako naglingkod sa Panginoon. So that's the tone ng pangunahing mensahe dito ni Pablo. Now in verse 19, dinitalye na ni Pablo paano siya naglingkod sa Panginoon. Tandaan nyo, gusto ni Pablo na gayahin siya, at dito in-explain ni Paul paano siya naglingkod. In verse 19, serving the Lord with all humility of mind. Sabi ni Paul, ganito ako maglingkod. Naglingkod ako sa Panginoon nang merong kababaan sa aking isipan. The humility of mind. Hindi lamang doon. Meron akong hindi lamang kababaan sa aking isipan, and with many tears. Meaning, pinagtiisan ko yung mga trials and persecution ng mga Hudyo na naranasan ko. Pagkatapos nun, with many tears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. So, in verse 19, Paul explained yung kanyang ministry. He served the Lord with all humility and with endurance. Naglingkod ako sa Panginoon sa Ephesus nang merong kababaan at merong pagtitiis. At gusto ko, sabi ni Pablo, nagayahin ninyo ako. Ano pa? In verse number 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but I'd show you and have taught you publicly and from house to house. Sabi dito ni Pablo, hindi niya pinagtago o pinagtanggi or hold back. Kung ibig sabihin, hindi niya pinigilan na ituro, hindi niya iniwasan o hindi niya hold back yung anumang kapaki-pakinabang sa mga members ng church at Ephesus. Na bilang patunay doon, nagturo siya publicly, hindi lamang publicly, meaning hindi lamang in front of many people, kundi nagturo din siya personally from house to house. So that's the kind of ministry ni Pablo. He preached me publicly, probably in a congregation, in the church. That's a public preaching. Pero aside from public preaching, he preached from house to house. That's personal preaching, one-on-one. Probably one family ang tinuturuan ni Pablo. Pero gusto kong pansinin niyo dito, yung attitude ni Pablo that he didn't hold back anything profitable unto them. So, dito natin makikita ang kahalagahan ng question. We're going to have an application. Now, ang 66 books ba ng Bible, ito ba ay profitable? Lahat from Genesis to Revelation sa isang Kristiyano? Yes, we know it's profitable. At dito natin makikita sa application,
na alam niyo po ba na hindi lahat ng simbahan, hindi lahat ng preacher pinipreach ang 66 books of the Bible. So, halimbawa, yung mga hyper grace, they believe na yung hyper grace is isa siyang grupo dito sa Pilipinas ng mga Baptist churches na nag-deviate sa pananampalataya. At one of the errors that they have is 14 books lang ng Bible yung aming aaralin at aming ipipreach. Aside from that, hindi ito para sa amin. Ang paniwala nila, ang Old Testament ay para sa mga Hudyo, yung Matthew, Mark, Luke, John at Acts, ito ay para sa Hudyo din. Yung mga sulat ni John, yung mga sulat ni Peter, yung mga sulat ni James, yun ay para sa mga Hudyo. Ang amin lamang ay yung mga sulat ni Pablo. Actually 13, not 14, kasi yung Book of Hebrews, hindi nila kinikilala na ito yung sulat din ni Pablo. So, itong mga grupong ito, 13 books lang ng Bible ang kanilang inaaral. So, now, in comparison sa ministry ni Pablo, si Pablo ba ay nagsiselect kung ano yung mensahe na kanyang ipipreach or hindi? We know na sabi ni Pablo, hindi niya itinanggi o hindi niya kinipback o meaning hindi niya nirestrict yung kanyang pagtuturo. Meaning from Genesis, kung in application, kung mula sa unang bahagi ng salita ng Panginoon hanggang dulo, Paul intended to preach and teach this sa church ng Ephesus. Now, dito natin makikita yung kahalagahan ng pagpipreach ng Word of God. Dahil in our time, because the pastor or the preacher is lazy, they don't preach the Bible anymore. They don't preach the Bible. Now, very, very rare na makikita nyo na simbahan ang nagpipreach expositorily, for example, ng mga minor prophets. Very rare ang nagpipreach, halimbawa, ng mga Old Testament books expositorily, meaning verse by verse. Why? Bakit? Kasi, una, they are lazy to study yung mga passage na to. Ang gusto nila, yung mga familiar sa kanila, like the New Testament, like the Gospel account. And that's problematic. Kasi we see yung ministry ni Pablo, hindi ganun si Pablo. Si Pablo, kausap niya dito yung mga elders na sa church at Ephesus at ni-remind ni Pablo na, wait, I want you to observe my conduct with you from the first day that I went to you, and one of the conduct that I did is I didn't restrict. I didn't hold back anything profitable to them. So, we can learn a lot from this. Now, in verse number 21, another preaching dito ni Pablo, Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So another thing na maki-observe natin, tandaan nyo, itong verse na to, kausap niyo yung elders, ang mood, ang tone dito ni Pablo, gayahin ninyo ako elders. At ganito ako nag-preach, ganito ako nag-minister. Hindi lamang meron ako humility of mind, hindi lamang ako may endurance sa persecution, hindi lamang I didn't keep back anything profitable unto you, hindi lamang nag-preach ako publicly, hindi lamang ako nag-preach from house to house, and this, another thing that I did is I testified both to the Jews and also to the Greek, meaning non-Jewish people. Ito ang aking tinestify, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, alam niyo po, as an application, hindi po lahat ng preacher right now ay nagpipreach ng repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. There are two things na tinestify ni Pablo sa mga Jewish at sa mga non-Jewish people. Repentance and faith. They are different things. Now, the problem in our time, for example, there are many Baptist church right now, especially mga hyper grace. They don't preach repentance anymore.
Dahil sabi nila, ang preaching of repentance, the gospel of repentance ay para to sa mga Hudyo. At ang faith, ang gospel of faith ay para sa mga Gentiles. Ang ginagawa nilang argument is, tayo ba ay mga Hudyo? O kung ikaw ay Hudyo, repentance ang kailangan mo. Pero kung ikaw ay Gentiles, kung ikaw ay Pilipino na hindi Hudyo, faith ang kailangan mo. So sa kanila, sa kanilang gospel, sa kanilang evangelism, hindi mo mapapakinggan ng repentance. Pero wait, si Pablo, kausap niya dito, mga Gentiles, Ephesians are mainly Gentiles, may mga Hudyo sa church at Ephesus, pero they are mainly Gentiles. At dito sabi ni Paul, I testify sa Gentiles man, or sa Greek, walang pagkakaiba, walang ultra-dispensationalism na nangyayari. Ang pinipreach ko ay repentance at faith. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So that's one problem in our time. Another problem in our time, may mga Baptist church right now na they are preaching repentance, pero they corrupt the meaning of repentance. Kasi hindi sila mananalo sa argument ng Bible na ang Bible ay puno ng repentance. From Genesis hanggang Revelations, the preaching about repentance are clearly seen. So, dahil ang repentance ay hindi mo may tatanggi sa scripture, ang ginagawa ng ibang Baptist church, ibang preaching, is kinukurap nila yung meaning ng repentance. Ang ginagawa nila, nagbibigay sila throughout the history, ang repentance ay binibigyan nila ng ibang meaning. For example, ang ginagawa nilang repentance, ang repentance daw ay hindi na pagtalikod sa kasalanan. Hindi na primarily sa pagtalikod sa maling relihiyon, maling paniniwala sa kasalanan, kundi ang meaning ng repentance para sa kanila ay pagtalikod sa hindi paniniwala. Now, ang tanong, pag ang tao ngayon ay hindi naniniwala, and then the next day, naniniwala na siya, ano yun? Hindi yun repentance. Yun ay faith. Kung ang tao turn from unbelief to belief, kasi sabi nila, ang repentance daw ay from unbelief to belief, wait, hindi yun repentance. That is faith. Pero dito, in Acts 20:21, clearly, magkaiba ang repentance and faith. Magkaiba yung repentance and faith. The reason kung bakit nila kinukurap ng mga maraming churches ang repentance, kahit ito'y clearly taught in the scripture, clearly taught by the apostle, clearly taught by the prophets, and clearly taught by the Lord Jesus Christ. First preaching ng ating Panginoong Kristo, repentance. First preaching of John the Baptist, repentance. You cannot argue na ang repentance ay important sa salita ng Panginoon. Pero in our time, ang repentance ay corrupt na. Why? You know why? Kasi ang repentance, hindrance to para lumaki ang simbahan. Kasi kung magpipreach ka ng repentance, ibig sabihin, kung ang isang, halimbawa, may umattend ng church na bisita, marami siya sa pamilya, pero yung business halimbawa nung bumisita, ay halimbawa, ang business niya halimbawa ay meron siyang tindahan ng maraming alak. So, kung ikaw ang normal na average pastor, dahil gusto mo na makuha yun, marami sila sa pamilya, pwede silang maging member. O baka pwede din sila mag-tithes. So, yung preaching is nakabend upang hindi masaktan yung puso ng businessman na nagtitinda ng alak. And that's very normal in many churches, even here in the Philippines. Very normal. Pero kung ikaw ay faithful at meron kang nakita na isang businessman na umattend ng church, na gustong maging member ng church, wait, kailangan mo munang pagsisihan, talikuran yung pagtitinda mo ng alak. At you cannot, that's the biblical pattern, repentance. Ibig sabihin, kailangan kong talikuran ito para ako'y masave. Yes, you need to repent from that. Kailangan mong pagsisihan yan. And that kind of message, I tell you, is very rare. Very rare yan among
independent Baptist churches in our time. So, pero dito makikita natin, we clearly see na pinapakita dito ni Pablo sa mga elders at Ephesus, ang context nito ay kausap niya ay mga pastors. So it's not about the church member. It's not about church member, it's about the pastor. Kausap niya dito pastor, missionary, kausap niya yung pastor, mga pastors, elders ng church at Ephesus. At ang mensahe niya, gayahin ninyo kung paano ko naglingkod. And nakita natin, not only naglingkod si Pablo with humility of mind, naglingkod din siya ng merong patience or endurance in the midst of trials and temptation or persecution. Also, he didn't hold back anything profitable unto them. Meaning, faithful si Pablo sa pagtuturo ng entire counsel of God. And also, lastly, he preached the two important subject na kailangan ng tao, especially ng isang unsaved. The two most important subject, ano yun? Repentance toward God, meaning ang pagsisisi ay patungo sa Diyos Ama, because it is God the Father, the sinner offended sa kanyang mga kasalanan, and faith toward our Lord Jesus Christ. That's the gospel and the finished work of Christ. So that's the preaching of Apostle Paul. Now next week, titingnan natin yung continuation nito from verse 22 to 35. Now, meron po kayong tanong. Any questions about sa ating lesson? Any question? So kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa amin pong natapos sa Sunday School. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat Panginoon sa ehemplo po ni Apostle Paul na kung paano po Panginoon siya nalingkod. And we pray in our time, we will replicate the ministry of Paul as we follow him, as we follow you. Follow the Lord Jesus Christ. And we pray na tulungan niyo kami na matuto, magkaroon ng tamang application sa mga natutunan namin katotohanan. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen.